your show could change? I would think, siguro iniisip lang nila na it's just a regular city where people just go to work and people live, they go to work and that's it, they just live there. Pero it's actually a very deserving tourist spot na ako, I would gladly take friends or siguro visitors around Manila to really experience the city. I think, yun yung isang bagay na siguro meron sa ibang bansa na wala sa atin dito. For example, pag bumibisita ako sa ibang Asian countries, Thailand, ganun, doon nila ako mismo iniikot, doon nila pinapakita yung mga, di ba, yung kahit turo-turo lang, pwede nilang ipakita sa atin. Siyempre, dahil sobrang hospitable natin, lagi nating ipapakita kung ano yung pinaka, punta tayo dito, it's high-end, it's ganyan. Pero, if you think about it, meron yan sa ibang bansa. Meron na yan kung saan sila nanggaling. So, yun yung misconception that I would like to correct, na I believe that Manila in itself is an experience. It's not just a place, but it's also an experience, and it has its own personality na dapat din natin ipagmalaki at ipakita. Thank you. We'll have Jeff Fernando here. Hi Rian, I'm Jeff Fernandez sa Daily Tribune. Hello sa SB Mayor. Ay, question natin kay Rian is before mo simulan tong latest na journey mo sa Wearing Manila's Oath, meron ka bang naging special na request? And sunod na rin na tanong is, paano mo siya pinaghandaan yung magiging role mo dito? Special request, well, sa totoo lang, minsan may mga nakikita ako sa social media, gano'n, mga trending na nagbebenta ng sarili lang inventong food or sarili lang atake sa food na well-loved already. Sorry, you're gonna catch me talking about food a lot because that's my obsession in this show. I want to taste everything and eat everything. So there's that. May yung mga nakikita ko na trending sa social media, gusto kong puntahan. And then honestly, kung saan nang galing talaga yung concept ng show na to is sa mga kwento ni SB sa akin pag may napuntahan na naman siyang lugar na parang, may ganyan, may ipapadala siya sa akin na video or picture, or minsan uuwian niya ako ng pagkain from that place. And then, ayun, parang I just wish na it was me out there exploring kasi ang dami mga unknown pa na places that I can discover. And then how I prepared for it? Well, actually, I've had naman several shows na lifestyle. And ayun nga, I think the best way I can prepare to host a show like this is just to be spontaneous, authentic, and honest. I believe that naturally my face is like an emoji na hindi ko minsan natatago ang aking nararamdaman, nakikita siya kagad sa aking mukha. And that's part of what will help me share these experiences with the audience. Na parang, when they see my face, parang sila na din yung naka-experience. Okay, another question from Marty of DZRH. Magandang hapon, umaga. Umaga ba ba? Hapon na, gabi, madaling araw. Dito muna kay sa pinakamamahal kong mayor. At of course, next sa'yo, Rian. May mayor, mayor ko to Question ko lang, ito bang Wearing Manila ay may kinalaman dito sa pagtakbo mo bilang mayor ng Manila? May kinalaman po ito sa pag-discover ko at sa pagmamahal ko po sa Maynila. Dahil sa kakaikot ko ngayon, doon ko nakita na napakadami pang magagandang lugar sa Maynila. Na ako mismo, ikaka-discover ko lang. Sabi ko, sana mas makita ito ng mga kababayan natin.
Hindi lang yung mga kababayan natin sa Luzon, pero buong Pilipinas. Para pag pumunta sila sa Maynila, may mga pupuntahan sila. This is also a way to promote the city, to promote its tourism, and also to help the local industry. Alam niyo po, ako isang negosyante, isa rin ako vendor, at gusto kong tulungan yung mga kapwa kong negosyante na nag-uumpisa. Ang daming maliliit na negosyante nag-uumpisa ng kanilang mga negosyo, mga kainan, mga lugar kung saan sila kumikita. At gusto ko silang tulungan. At lagi ko naman sinasabi sa Maynila na tutulungan ko sila, tulungan ang mga sarili nila. So, with the help of this show, mapapakita natin hindi lang yung ganda ng Maynila, kundi yung resilience at kasipagan ng mga negosyante natin. And doon po, sa pamamagitan ng show na to, matulungan na rin yung kanilang mga negosyo. Ayun, alam ko, I hope na isa sa mga pupuntahan nyo ay ang Divisoria, particular na Ilocano at Padirada. Dahil hindi na ianayan yun yung Padirada, napakaganda nun. Ang dami mga pupuntas doon. Kay Rian. Madam, dito ba sa We're in Maynila, gano'n ka kahanda para suotin pa? Kasi maraming kalihot sa amin. Sa Maynila, sa Tondo particular. Maraming mga kalihot, mga maliliit na lugar na kung saan matatagpuan din yung mga masasarap na pagkain. Willing ka bang gawin ito para sa programa mo na We're in Maynila para ipakita sa buong mundo, sa buong na ang Maynila ay maganda, may matatagpuan masasarap na prutas at mayroong mga tourists. Gagawin ba ito? Yes, kung saan kami makakahanap ng masarap na pagkain, a bit of adventure, magandang tanawin, pupuntahan namin lahat talaga yan. Ang dami ko nang nakita at nakilala na mga small business owners na dapat talagang bigyan ng pansin yung pinopromote nilang parts of Manila. I believe that the people is really what makes the city so colorful. Yung mga original nilang ideas na ginagawa nilang negosyo, na ginagawa nilang produkto na pwede talagang ipagmalaki sa buong Pilipinas. Thank you po. Nag-raise si Miss Janice Navida of Bulgar. Hi Rian, congratulations on your new show and kay SB sa iyong pagtakbo. Good luck. Ang question ko kasi kanina na-explain na ni SB kung bakit instead of choosing you na pumalan as host ng show, binigyan kanya ng chance na magkaroon ng bagong show. Pero gusto kong malaman, anong balak doon sa Dear SB after the elections? Babalik ba siya and ilang season lang yung itatakbo na We're in Manila or itutuloy ito and we'll have another time slot? Ano mga plan? Sa ngayon po, ay magpapatuloy pa rin naman yung Dear SB, pero online. Hindi lang talaga ako pwede sa television dahil sa ating pagtakbo. Kaya si Rian po yung magpapatuloy. At titignan natin sa mga susunod na mga buwan kung ano yung mga kakalabasan. Kasi malapit na po yung eleksyon. At pag tayo pinalad po na manalo as mayor ng Manila, ay doon natin mapag-iisipan kung pwede natin magiging partner yung We're in Manila sa pagpopromote po ng aming lungsod. Dahil ako po ay magkakaroon na ng isang full-time job, baka hindi na ako makabalik dun sa Dear SB. Bagkus, pwede na kami makapagtulungan dito sa We're in Manila para mas lalong matulungan yung turismo ng Maynila at yun nga, yung mga maliliit at mga nagsisimula ng mga negosyante para ma-promote yung kanilang mga negosyo. Although may suggestion si Tito Lar na pagkatapos na ng pagkatapos ng election season, yung We're in Manila magiging somewhere in Manila. Ganda na na. Tito Lar yan Uwiti. Ay, salamat Diba? po. Ang ganda. Somewhere. Ba't di na naisip pa? Pwede yun ngayon na. Pwede pa Wala na baguhin. na-lunch na. Pwede pang baguhin Hindi ka sinabi. Somewhere in Manila. Actually, direct, yung mga production namin, may suggestion napakaganda na idea. Bakit? Kasi sinabi pa. After na. Pwede pa May oras pa Oo nga, no?
parang magiging pangmasa ka talaga. Tapos yung mga, the kinds of food that you're going to eat, yung parang mga street food. Di ba? I just wanna know kung ito ba ay part of Sam's influence sa'yo mula nung naging kayo or even before, tinatry mo naman yung mga ganitong klaseng food. Sa totoo lang po, yung mga favorite kong kainin, kunwari pag nasa taping ako at kunwari kung hindi ko trip yung ulam, magpapabili na ako ng either Betamax or Isaw or Fishball. Yun po yung top 3 ko na favorite. Number 1 ko talaga yung Betamax. So I think I really do have a medyo adventurous palate. But I think that's what makes us get along also. Kasi we're always willing to explore, di ba? We always have these fun experiences together na pag may nadidiscover siya, alam niya, ay naku, matutuwa dito si Rian, may matitaste na naman siya for the first time. Ayun, so pinapa-experience niya sa akin yung mga ganon. But yeah, I think I've always had it inside me since childhood pa. Yun, so add ko lang, lingid po sa kalaman ng iba, akala kasi si Rian, ganyan kaganda, sosyal, hindi kumakain, pero mas mahilig pa siya sa akin dun sa mga ibang mga street foods. Ay, oo nga, mas nalaman pa pala. Oo, mas nalaman pa siya sa akin. Kaya nga dito, mas makikilala natin siya, dadalhin ko siya sa mga iba't ibang iskinitang, iba't ibang mga magagandang lugar. Sabi nga ni Kuya, ni Morley na pupuntahan natin yung talagang mga lugar kung saan hindi na feature, hindi na pupuntahan, pero talagang karapat dapat naman matikman at ma-promote. May follow-up lang, Rian. Ano daw yung favorite mo na street food? Na Sabi pwede ni Janice. na pwede siguro maging trademark ng Manila para ma-promote yung Fishball. isa. Trademark ng Manila? Well, ako, di ba meron pong siomay nila? Yung nanggaling kasi yun ang Chinatown ay nasa Manila. So, you would expect na yung siomay, although we know it's Chinese food, di ba? Parang sobrang Philippine staple na siya eh. So, yun yung siomay ng Maynila, yung mas malaki, mas masarap, gano'n. Pang-ulam level na siomay. But, ayun, marami din eh, di ba? Minsan lang may nauso yung, anong tawag dito? Pero this all over the Philippines na din. Yung balot na may chili garlic, na may inihaw. Ang sarap din nun eh. So, maraming mga sizzling na balot. So, marami ding mga food na gano'n na akala natin, na-try na natin, and everything. Pero yung mga small business owners ang gumagawa ng sarili nilang version or twist na minsan sumisikat across the whole country din. Okay. Ang dami sumisenyas. Okay. Si Miss Mary of GMA